Okay, napakapalad po natin ngayong araw dahil kapiling natin yung pinakamasipag na nakilala kong government employee mula pa noong araw. 2015 pa, natatandaan mo ba yun, Rafi? Na isa po siya sa original congressional staff ni then Congressman Lenny Robredo. Ngayon siya po ang executive director ng Angat Buhay at siya po ay kinilala kamakailan bilang Young Leaders of Tomorrow. Ang aking pinagmamalaking bisita ngayon ay si Rafael Martin Magno or Rafi Magno. Magandang araw sa iyo, Rafi. Good morning, Kata Eddie. Hello po sa lahat ng Oo. nanonood at nakikinig. Oo. At unang tanong natin, yung Angat Buhay nagsimula nung OBP pa kayo, tama ba? Opo, opo. So siya parang isang proyekto sa loob ng OBP, Isa siyang opisina actually, Kata Eddie. So, within the OBP. within the Office of the Vice Okay. President. So, siya yung parang anti-poverty office. It's basically the advocacy office of the former Vice President, Tenny Robredo po. Okay, okay. Oh, pero tingnan nyo naman, anong taon nagsimula? 2017 ba? 2016, 2016. 2016. Pag-upo ba ninyo, nandun na kagad? Opo, opo. Pag-upo po Okay. ni VP Lenny noon sa opisina, nandun na din po yung Angat Buhay. Kasi ang pinaka-inspirasyon po noon ay gusto ni VP Lenny na maging advocacy-driven at advocacy-centric yung kanyang opisina. Okay. Hindi lamang puro mga events or puro mga activities, no? Social activities. Oo, gusto ni VP Lenny na talagang may opisina siyang dedicated, no, to ensure na yung mga programa para sa mga mahihirap ay napapaabot natin ng mas maayos. Okay. Pero nung 2022, official naman na naging NGO. Opo, opo. Yun. Mhm. Tapos, siyempre, marami na nagdaan. Nagkaroon ng Middle East War, natapos. Si Alex Eala, naka-quarter final sa Wimbledon. Si LeBron James, tapos na ang era sa LA Lakers. At pati yung Coco Martin na Batang Quiapo, nagtapos na, si Gabon na. Pero nandiyan pa rin ang angat buhay at Mm. lalo, lalo lumalago. Di ba? Ang dami na nangyari sa mundo natin. Pero ano ba sikreto, Rafi? Sa tingin ko po yung commitment talaga is there po, no? I think yung pangako namin from the very start na yung Angat Buhay ay ginawa para makatulong po talaga sa mga Pilipinong nangangailangan. Hindi yun parang ano lang, pakpakwela lamang, no? But it's Di for our publicity stunt. Parang Oo, ganon. it's really our commitment. It's the commitment of Ma'am Lenny sa mga kababayan natin. So, nagsimula po ang Angat Buhay noong 2016 bilang isang government office, no, at program. At noong 2022 nga po ay nag-transition siya to being part of the non-governmental organizations, no. So 10 taon na po na nandito ang Angat Buhay. Angat 6 na buhay. taon sa gobyerno, tapos 4 na taon at maglilimang taon na sa susunod na taon po, no, sa Pero 2020. liwanagin din natin kasi ang pangalan talaga Angat Buhay. Pero ang corporate name, Angat Yes, ang corporate Pilipinas. name na po ay Angat Pinas Incorporated. Pinas Incorporated. Ayun. Kasi baka nalilito sila na lalo na Pareho kung lang po ikaw, 'yon, pareho lang po 'yon. pareho Oo. lang. Oo. Kasi alam mo naman sa social media, kung ano-ano lumalabas na may angat eh. Wala kayong kaugnayan doon, di ba? Naka-ano po naka-patent po sa Angat Buhay pati po yung mga logos Oo. Pero yung namin. So paggamit ng word na angat, wala naman po kaming di naman po encounter. bawal gamitin ang Angat na pangalan, no. But Oo. as far as we are concerned po, ang Angat Buhay nag-iisa lang din po ang Angat Buhay talaga.
Pero ang corporate name, ulitin natin, Angat Pinas Incorporated. Incorporated, opo. So kung merong donation, nakapangalan Angat Pinas Angat Pinas. Incorporated po. Opo. Yun. O. Isa pang lilinawin natin. May mga ulat din, sabi, wala na raw si Mayor Lenny ngayon ng Naga sa Angat Buhay. Tama ba? Mm. Si Mali. Mayor Lenny po ay parte ng Angat Buhay bilang aming chairperson emeritus. Ayun. Hindi naman po siya maalis sa Angat Buhay kasi siya po ang founder ng Angat Buhay. No? So, Oo. bilang founder, patuloy po siyang magiging parte at magiging inspirasyon ng organization. Hindi lang po siya makakahawak ng permanenteng posisyon sa foundation kasi bawal po yun bilang siya po ay nahalal na bilang mayor ng Naga City Ng Naga po. City. Okay. Ayun, malinaw na yon ha. Nilinaw na natin. Pero yung parang meron kayong 7 pillars ba? O seven, anong tawag Five nyo doon? pillars po. Opo, Five five pillars. pillars po. Ano-ano nga yun? Ang Angat Buhay po ngayon ay nag-ooperate sa 5 pillars or advocacies, no? Yung una po diyan yung public education, Public pangalawa po yung public health, nutrition and food security, Okay. pangatlo po yung climate action and sustainability, Okay. pang-apat po yung arts and culture, tas pang-lima po yung community engagement. Ito naman po yung bahay ng ito palagi din po itong naririnig or nakikita yung Angat Bayanihan Volunteer Network. Ito po Ayun. yung network ng mga volunteers all over the Philippines no O hindi na lang, worldwide. yes, Worldwide. all over the Philippines and 9 countries abroad po no na tawag mo dito katulong po katuwang ng Angat Buhay Katuwa. sa pag de-deliver ng iba't ibang mga services no. These are independent organizations no, so meaning to say hindi po sila miyembro ng Angat Buhay no, so wala pong membership ang Angat Buhay, bagkus sila po ay partners namin. Sila po ay mga independent organizations So na buo parang po sila yung sila. local partners, partners on the Yes, ground. opo. Local partners po natin sila na kapag meron pong proyekto ang Angat Buhay, sila po yung kadalasan ay tinatawagan natin no at nakikipagtulungan po tayo sa kanila para mas Lalo na mabilis sa po. relief Yes, opo. operations, di ba? Opo, opo. Kaya po mabilis pa rin yung Angat Buhay Ayun hanggang. nga, yun pa nga sasabihin natin. Kung minsan mas mabilis pa kayo sa gobyerno. Maayos po ang ating relasyon no sa government agencies, sa napakaraming government agencies. So hindi po tayo nakikipag-compete. Sa tingin ko po Oo, mabilis lang oo. talaga yung Angat Buhay kasi tawag mo dito yung mga volunteers po natin nasa komunidad na. So agaran po talagang napapaabot yung ating mga tulong. Tapos, yung sinabi mo public education, ito yung mga Opo, classrooms, di ba? Na opo, may nag-build po mga tayo ng foundations classroom. na do-donate din. Opo, at iba't iba pong mga kumpanya no ang katulong po natin, katuwang natin sa pagbi-build ng mga classrooms. Tapos, meron ka bang meron kang data na ilan na build ng True Angat Buhay? So, in 4 years po, nakapagpatayo na po tayo ng almost 40 na classrooms all over the Philippines, no? Yan po ay bilang lamang na nung mga napatayo natin True bilang Angat isang Buhay. foundation, Oo. no? Pero syempre, mas marami pa po yan kung susumahin natin pinakasimulat sa pool noong 2016 kasi nung panahon po Yes. ni VP Lenny Robredo, marami rin po napatayo si Ma'am Lenny na mga classrooms At all over the saka, Philippines yun, din. yun, yun ang maganda all over the Philippines, lalo na sa liblib na lugar. Di Opo, ba ang yun mga yun ang parating na-emphasize ni Lenny sa atin, di ba? Na mas maganda nga sa mas malayo na lugar na hindi napupuntahan ng gobyerno gaano. or hindi po naaabot no ng ibang Yun, mga tulong no. government So, agencies. may Tsaka mga pati government private, pati agencies din pribado. naman po doon no. Oo, Kasi all over naman po ang pamahalaan. It's just that minsan po mahirap lang po talagang abutin no puntahan. at puntahan. Kasi Ito yung kayo, mga tinatawag lahat nating lahat last ng mile schools. lahat ng pamamaraan ng transport nagagawa ninyo. Lumalakad pa Opo. nga kayo sa bahay Opo, opo, opo. para lang makapaghatid ng tulong.
Eh ngayon, Opo. yung sa earthquake ninyo, tapos na yung relief. Nasa rehab na kayo ngayon. Pa-transition na po tayo to Ayun. early recovery. Ongoing pa po, as of yesterday, nagpaabot pa rin po tayo ng relief assistance doon sa mga kababayan nating nasa tent city pa at nasa evacuation center. May mga pa konti-konti pa po kasing mga areas na hindi pa sila napapayagan na bumalik kasi may mga danger zone, nasa danger zone pa sila. But as we speak po, kausap na rin po natin ng ibang mga ahensya to start po yung ating early recovery phase. So sa early recovery phase po, kadalasan si Angat Buhay ay nag-a-assist no sa pagpapa-repair or pagpapatayo, lalong-lalo na ng mga classrooms na mga nasira no sa Sarangani province, no, even po sa may Davao na part, no. At the same time po, we also are looking into supporting yung pagpapa-repair ng ibang mga nasirang mga bahay, no. Mm. Usual na po yan na ginagawa ng Angat Buhay all throughout, no. Actually po, even sa Cebu, kung matatandaan po natin yung malakas na lindol at yung Yes. sumunod na pagbabaha sa kanila doon, ongoing pa rin po yung ating tulong doon, no, after a year, no, almost a year na nasalanta sila, no. Actually po, I think next month magte-turn over din ng parang alternative livelihood para doon sa mga mangingisda na naapektuhan ng lindol sa Cebu, no. So ganun po talaga ang trabaho ni Angat Buhay. Sinasara niya, no, hindi lamang po siya puro relief, no, bagkus Kaya, naghahanap siya ng oportunidad tuloy-tuloy. para makatulong sa early recovery at Talagang rehabilitation. bangon para umangat. No? Opo, opo. Tapos bukod dun sa sinasabi mong may mga 40 bagong classrooms, Hmm. meron din kayong mga tie-ups na under Angat Buhay sa mga existing na eskwelahan. Opo, marami po kaming programs in partnership with different schools, no? Isa na po dito yung tinatawag natin na Bayan Ko Teacher Ko program. Yung Bayan Ko Teacher Ko program po, di ko alam kung yung mga nakikinig ma-remember nila. Noong pandemic, meron tayong tinatawag na mga community learning hubs, no? Kung saan yung Mm, mga mm. nag-tutor, yung mga nag-work from home, or yung mga, alam, nasa community na may panahon at may oras para mag-volunteer, no, para sa ating mga estudyante. Yes. Pero ngayon na bumalik na tayo sa bagong normal, no. Yung mga yung ginawa natin na pivot ay nakipag-partner tayo sa iba't ibang mga higher education institutions Mm, para mm. yung mga estudyante nila na nagtitake ng kurso sa education, sila na yung nagpa-practicum or nag-internship or nagvo-volunteer tutor doon sa ating mga partner schools in partnership with the Department of Education, no. Yung Tapos Bayan Ko ang Teacher Ko isa pang program. innovation ninyo, sa inyo ko lang nadinig talaga to. Kayo ang nagbi-build ng dormitories para Opo, sa mga nag-build. estudyante sa medyo Opo. malayo-layong towns, di ba? So Para all hindi na over the sila Philippines din po ito, sir. yan, oo, Sinimulan po ito ni VP Lenny noong siya po ay Vice Vice President. So President. pinagpapatuloy po natin hanggang ngayon. Marami-rami na po ito. Lagpas na po itong 10 or 15 na dormitories all over the Philippines. But ang mga dormitory po na ito ay situated inside a university or a senior high school Yes. community para po talaga sa mga estudyante na malayong-malayo doon sa paaralan. Kung hindi po sila magdodormitoryo, magbabayad pa sila ng renta, dagdag pa sa baon na O kaya iisipin ng kanilang mga magulang. magbabalikan na matagal ang biyahe. No? Ngayon po hindi na po gano'n, kasi may Yes. may matitirahan na po sila. Some of our dormitories po even receive help from the school or the community. So kahit po yung pagkain ng mga Ma- estudyante doon, libre na rin para sa Taken ibang care of. opo. Okay. Okay. Magpo-pause lang tayo sandali. Pagbabalik natin, ito naman yung mga latest na project ng Angat Buhay. Okay, babalik po ang Ox. Okay, balik po tayo sa Ox at kasama pa rin natin si Ravi Magno, ang Executive Director ng Angat Buhay. At ngayon naman pag-usapan natin yung mga ongoing at nasa pipeline. Unahin na natin yung sa isang linggo na, July 19. Yung Angat Bayanihan Run. Opo, yung Yan. pinakauna pong Angat Bayanihan Run, gagawin po sa July 19 sa
sa Makati, sa Ayala Triangle po. Ah, ano po, nakakabigla kasi actually when we posted about the run, overwhelmed po kami kasi na-sold out po agad Yeah, yung in 2 days yata. Opo, opo. Actually po, yung first 5,000 naubos po siya in 6 hours. Wow. Kasi po hindi po namin in-announce, bigla po namin pinost na lang so hindi po nakita agad ng ibang mga tao. But when we added po additional 3,000 slots, no, naubos po siya in 9 minutes, no. So kaya nakakabigla po, Ayun nga nakaka-overwhelm oo din nga po. Katulad din nung mga movie screening ninyo before. Ako Opo. mismo, hindi ako makakuha ako ng slot eh. Kami po kahit po yung mga kamag-anak namin hindi din po nakabili ng ticket, no. But again, we're very thankful po and we're very happy. Pero yung news po natin dito ay dadalhin po natin yung Angat Bayanihan Run all over the Philippines, no. Ayan. So isa po ang Naga, pangalawa po ang Iloilo, Cebu at I think General Santos. Ano yan, Yun within the year yan, ang target. Hopefully po within the year, no? Okay. Pinipilit po natin masiksik sa ating mga schedule pa, no? So But ang after Makati, malamang Naga. Tama. yes po, most probably yung Naga, fina-finalize lang po yung details, but hopefully by August po yung Naga City naman, yung Oo, next. sana nga buwan-buwan para at Ah, least, di ba? parang mahirap pong yung gawin natin na buwan-buwan, pero Hindi, sisikapin po natin na kung maikot may natin. local partner kayo ulit eh, di ba? Opo, opo, opo. Hindi kasi nga ang daming gustong sumali. Opo, Yung iba opo. coming from the provinces pa, wala naman sila sa Metro Manila. So ngayon, parang may opportunity na sila. Opo, yun po talaga yung pinakaplano ng Angat Buhay para din po experience sila no yung ginagawa natin dito sa ino-organize natin sa Luzon no para po makasama din natin yung ating mga volunteers all over the Philippines. Oh, siyempre ang main objective nito ay nitong angat bayanihan run. Ano Yung ba ang Angat main Bayanihan objective? yung Angat Bayanihan rin po talaga ginawa siya para doon sa mga volunteers natin na gustong makilahok doon sa pagbabayanihan natin. Yung proceeds po nito Ayan. mapupunta sa lahat ng ating mga programa, no? Doon po sa website kung saan sila nag-register, actually nakikita nila doon kung saan nila saang pillar nila or kung saang advocacy po nila gustong tumulong. So napakalaking bagay po nito kasi ito po yung pagkakataon para makilahok talaga no yung ibang mga volunteers na hindi pa rin alam kung paano makatulong no kasi minsan mahirap din po na maglaan ng oras no para Yes. magturo ng bata or Yeah. pumunta sa mga pamayanan. Pero po sa simpleng pagtakbo kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan, at least po nakakatulong na sila no doon sa ating mga Tsaka advocacy ito sa talaga yung bayanihan. Hindi lang yung basta ah, huhugot ka ng pera sa bulsa tapos Mm. ipamimigay sa inyo. Parang ito talaga may yun nga, yung bayanihan. Opo, yun po Kasama talaga ang ka. gusto ni Angat yan po talaga yung gusto palagi ni Angat Buhay na sana hindi lang po sila nagdo-donate pero sana nakikita din po nila Ayun. kung saan yun nagagamit, etc. Kaya Tsaka po even doon sa at nagkakasama-sama kayong nagkakasama-sama po tayo. oo. Kaya din po doon sa Angat Bayanihan Run, yung programa po doon, nandoon din yung parang report kung ano na yung mga nagawa ng Angat Buhay through the years, no? Kaya masaya po yung pagtitipon na yun talaga. Maraming mga booth, no? Inanyayahan din po natin yung iba't ibang mga partners na tumutulong na sa Angat Buhay ng sobrang tagal na para makilahok at makisama din po sa atin sa araw na iyon. So ulitin natin, July 19 ito, kahit wala ng slot, pwede ba rin pumunta yung mga gustong makita lang yung Angat Bayanihan Run. Opo, I think po yung hindi naman tatakbo doon po sa kabilang street, meron naman, bukas naman po siya kasi pampublikong lugar naman po Oo, siya. so kasi But para yung makita nila makakatakbo kung lang po may mga talaga. exhibit, may mga items na Opo, souvenir pero yung items, di ba? makakapasok po muna doon, sir, para lang for the security, yung may mga bib lang po talaga. Ayun, Kasi kailangan din po natin masiguro na yung mga runners natin are safe, secured. no?
Oo. and secured. Ganun naman po talaga sa kahit na anong fun run. Hindi po talaga yon parang bukas sa sa lahat ng tao kasi mahirap na po yun sa seguridad din sa Ayala. Yeah, oo. Pero saan gaganapin ulit? Sa Ayala Triangle, sir. Ayala Yung Triangle. So magkakaroon ka mo ng portion para talaga sa registered participants at saka for the general public. Parang ganon. for the registered participants talaga siya, sir. Oo, pero magkakaroon din ng participation yung general public para Yeah, makita naman bukas yung naman siya, sir, after the run. So after the Angat Bayanihan run, it will be open to the public. okay, okay. Kasi mas matutuwa yung mga sponsors din, di ba? Na yung booth nila, hindi lang yung actual runners ang Actually, sir, makaka sobrang dami na po kasi talaga nung runners. So actually, yung mga booths are okay with it already po. ayun, okay. At saka maraming Mahirap yan, ano, sir, kasi yung ganyang klase, ano yan sa seguridad ng mga tao din. So kaya yes. kailangan natin pa-control Sunday ng to, no? July 19 is a Sunday. Yes, sir. Opo. Siyempre, umaga to gagawin. Opo, sobrang aga po. At nandun kayong dalawa ni Ma'am Lenny, siyempre. Opo, pupunta po definitely po. Hindi lang po si Ma'am Lenny, kasama po yung ating mga trustees no ng Ah, Angat okay. Movement. Opo. Ang presidente na pala ngayon, si Rapa Lopa. Tama ba? Opo, si Rapa Lopa po ang presidente ng Angat Buhay. Siya naman po talaga din yung presidente Noon ng pa. Angat Buhay po. Opo. Oo. At isa sa mga trustees, si Kit Belmonte. Correct? Opo, si Attorney Kit Belmonte po. Ayun. Baka meron ka pang ano, proyekto na gusto mong banggitin. Baka may movie screening ulit. Wala pa naman tayo, sir, movie screening ngayon. But again po, if you can just follow Angat Buhay sa ating mga social media pages, nandun po lahat ng ating mga activities at mga ginagawa. Pinopost para po updated kayo sa lahat ng mga nangyayari sa Angat Pero Buhay. paano advice mo naman doon sa mga frustrated dahil sabi mo nga in 9 minutes nasarado na yung ano na yun yung dagdag na slots. So maraming frustrated na hindi sila makasali o at least makiisa. So may mga susunod pa naman pong Angat Ayan. Bayan Run, no? Hindi naman po ito one time big time na activity, no. So again po, kaya din po kami medyo nagiging stricto when it comes to the number kasi alam mo Ka Teddy, may mga nagsasabi sa amin na lakihan niyo na yung number, gawin niyo ng 10,000, 20,000, etc. Pero gusto lang po namin muna, since pinakaunang pagkakataon po itong Yun. gagawin ng Angat Buhay, gusto po naming makita kung paano siya gawin ng tama. Para po pag mas pinalaki na natin siya, para po pag mas pinarami na natin yung slots, no, alam ng Angat Buhay kung paano pa siya mas mapapaganda at mapapaayos, no. Again, Ka Teddy, gusto man natin lahat talaga makapunta, makasama. Ang pinakamahalaga sa mga ganitong klaseng activities ay yung safety ng bawat isa, Yan ang no. bawat isa. Safety at dapat tayo ay maging masaya, no. Magiging masaya tayo kung lahat tayo ay ligtas, no. Hindi kasi yun So ang maganda mong sinabi na meron pa susunod. Oh, So abangan definitely, din sir. nila yun. Definitely. At, Definitely. at, at hindi lang Hindi ito ito sa ang Metro huling Manila. beses. Yun. Correct. At hindi lang po sa Metro Manila ito gagawin po ito all over the Philippines, no. Yung sinabi po natin kanina, balak natin na dalhin yung Angat Bayanihan Run sa Naga City, sa Iloilo City, sa Cebu City, pati na rin po sa General Santos City, no, para po makalahok talaga yung napakarami pang mga volunteers natin all over the So sa Philippines. buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, meron na nakakasa na plano. Opo, i-announce po natin yung dates, no, kung kailan po itong mangyayari. So Ayun. hopefully po ngayong taon lahat ng areas na yun ay maikutan natin. Ayan. O kasi meron pang, so after July, meron na lang tayong, ilang buwan na lang, Rapi? 5 na lang ba after July, no? Parang opo. Ang bilis ng panahon. Sobrang bilis ng panahon po, no. At yun, but we're very excited po, Oo Sir nga, Teddy, pero na ano makaikot. ano yung binanggit mo kanina yung sagot sa sikreto. Kayo lang siguro yung NGO na hindi nga nagkakaproblema sa volunteers at saka sa pondo.
Hindi naman yun totoo, Ka Teddy. Masyado na po yung pagmamayabang siguro. Hindi kasi, But, hindi naman but sa sa tingin pagmamayabang. ko, Pero kasi, may ano na kayo eh, may track record na pag opo. sa inyo pinadala ang tulong o sumali, hindi nasasayang. Napupunta Opo, talaga opo. dun sa, Again, nagpapasalamat po tayo doon sa ganung klaseng ah, 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 pagpapaabot no ng kanilang appreciation sa Angat Buhay. But actually, Ka Teddy, ang palagi naming sinasabi, ang pinaka mahalaga siguro pong kontribusyon ng Angat Buhay ay mas napalawak niya yung espasyo ng volunteerismo sa yun, Pilipinas. Marami po ang mga organisasyon na katulad din ng Angat Buhay na mahuhusay, mapapagkatiwalaan, etc. But I think po yung pinaka naging ambag ng Angat Buhay sa pagpapalalim ng yan. ng ganong klaseng pagtutulungan ay yung espasyo for volunteerism, no, na kahit maliit yung ambag, kahit sa personal na capacity lamang, no, tanggap ito na tulong, no, sa mga kababayan natin. So Parang po, sinasabuhay talaga natin yung bayanihan, opo. the Opo, Filipino yes. way. Di ba? Yes, yes, Kate Dino. So hindi lang siya tungkol all the time sa pondo, hindi lang siya tungkol all the time sa kung ano ang programa, pero Oo. yung personal na ambag niya Yan. Oo. sa Parang, ginagawa parang natin. nabago natin yung mundo ng Pilipino. Parang ganon. Yung mindset Nagbigay po natin, di tayo ba? ng espasyo para sa Ayun, kanila, para oo. makatulong po sila. At saka ano nga to, hindi lang buong Pilipinas, pati yung mga Pinoy abroad, Opo, nakikiisa. opo, Nakikiisa. opo, opo. Yun doon At po hanggang kami ngayon, natutuwa nagpapadala kasi sila ng... opo, Sige, yung go Filipino ahead. diaspora na mga OFWs, no, mga Pinoy abroad, no. Nangyari na po kasi ito before pa na yung mga Pilipino abroad, for instance, mga taga Bohol, yung mga tinutulungan din po nila yung mga syempre yung mga nag-oorganisa sa Bohol. So patuloy po yun na nangyayari ngayon, no. Yung mga volunteer organizations po na ka-partner natin sa Angat Bayanihan Volunteer Network, may malalim silang relasyon doon sa mga OFWs abroad, no? So, kaya patuloy po silang nakakapag implement ng kanilang mga programa even without Angat Buhay. So, I think Pero yun parang naman po talaga isa yung pa nung yung nagawa, yung matching. Di ba? Ito yung yes. mga grupo na nangangailangan. Ito naman yung grupo na gustong tumulong. Opo, opo. Yes, 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 Kate Eddie. So, ganun naman po talaga siya as a platform, no? We match, kinokonekta po natin yung mga taong gustong tumulong at yung mga tao pong kailangan na tulungan, no? So, for the longest time, ganyan naman po talaga yung ginagawa ng Angat Buhay. So, we're very thankful po to all our partners, no, and friends, no? For their O may continued nagtatanong, trust, no, and Rafi, support. hanggang kailan ba daw ang Angat Buhay? Tuloy-tuloy Hanggang raw ba to? Opo, ano naman po siya, hindi naman po siya tungkol sa isang tao. Binuo po Yes. yung Angat Buhay ni Ma'am Leni Robredo dahil siya po ay naniniwala doon sa kapangyarihan ng pagbabayanihan, no. Kaya po ngayon, kahit po mayor na si Ma'am Leni, no, kami po mga staff tumatanda na rin, no. Kahit ganoon, tuloy-tuloy pa rin naman po siya bilang isang At saka, foundation. bilib kami, Rafi, talaga sa sipag ninyo, led by you. Dahil si Rafi Magno po, kinalimutan ang love life para lang makapaglingkod Mm, sa bayan. Ano naman po yan, Kate, di talagang dedikasyon ng lahat ng mga Yun, oo nga. volunteers. Napakapalad ni Ma'am Lenny tsaka ng ating mga volunteers na kayo yung nandyan. Mapalad po kami sa mga volunteers. Actually, Kate, di yung Angat Buhay team, maliit lang po kaming opisina. Pero nagagawa po namin lahat ng mga ito dahil po sa pagtutulungan natin with the different volunteer organizations. Pati na rin po definitely our donors, no? So, yung force multiplier natin, yung nagpaparami sa kamay, binti, Yan. no, puso ng Angat Buhay, mga volunteers po talaga yun, no? Okay. So, yung Saludo kasipagan na kami. yun, Saludo kami muli sa inyo. maraming salamat po. Mabuhay kayo, Rafi, Magno, at ang buong Angat Buhay team. Mabuhay po ang lahat ng mga volunteers ng Angat Buhay. Okay, maraming salamat, Rafi. At wala na tayong oras. Alam ko, napaka dami mo pang dapat gawin. Maraming Salamat! salamat, Kate Edis, for inviting us. Yes, Thank you yes. so much po.
Okay. Bye-bye. Bye, sir. Happy to Thank see you. you. See you again. See you po.